Amen. Okay. So the topic today is trying to recall some healing that we have done. But before that, I have breaking news. When I arrived kanina from, we had the mass kanina sa Kanlubang, the congregation, the Salesian congregation, the North Province had the mass in Kanlubang. We have our cemetery in Kanlubang, and we had the many Salesians went there today to pray for people who have worked in the Philippines and have died in the Philippines. You're working for the young people in the Philippines now. We continue to pray for them that God may reward their sacrifice and continue their prayers also for the young people in the Philippines. Okay. I will make a short presentation about this, and before the presentation itself, I have some breaking news. I said that is quite interesting to know again. Still related to gathering our good news about the healing or about what the enzyme or the essence have done to them. Okay. Let's see if I still remember how to present entire screen. Yeah. This one, okay. Share, okay. And okay. We do this. Remove that and sandi lang. May mga notification eh. Okay. So I have no monitor, but I hope I will just go slowly. Success stories of healing by the essence or enzyme. No? Oxygen heals. So we attribute really to the electronegative property. In fact, at the end, I'll go back to that. But it is the oxygen facilitating the healings. Okay. Okay, breaking news muna. Okay. Hope for the schizoid case. SMS message as of 10:49 this morning, November 4, 2023. Good AM, Father. Pwede ako makahingi ng gamit na nabigay niyo dati sa anak kasi ubos na yon. Kasi maganda ang epekto sa kanya. Dani ito, Father. Maraming salamat. Okay. Continue ang message niya. No? Yung enzyme ba, Father? Wala na, Father. Ubos na ang enzyme, yung plastic na maliit na nabigay ninyo sa akin. Parang mabuti sa kanya ang gamot na yon. Kasi 4 na buwan na okay na siya. Kaso lang, paubos na. Okay. Mga ilang patak na lang. Sana mabigyan ninyo ako. Okay. So, ano yung tinawag niya? Okay, I would like to call this, talaga hirap itong tatay na to nung 4 na buwan nakaraan. Hindi alam kung saan ilalagay ang sarili niya, no? Dahil sa yung anak niya labas-pasok sa ospital.
Sa ospital, kinukulong sa kwarto, binibigyan lang ng drugs para tahimik at tumahimik, ganon. Ano ang symptom? Ano ang observation sa kanya? Schizo, no? Schizo personality disorder. Hindi ito yung nananakit, no? Pero yeah, I got some information about this. Schizo personality disorder is a condition where a person shows a very little, if any, interest and an ability to form relationships with other people. So, tahimik lang siya, wala siyang masasabi, o tanungin mo, wala. Kaya, ang ginawa ng hospital, nasa kwarto lang siya, binigyan siya ng gamot para ECD or kumalma lang, ganon, no? So, ayan. Hanggang sa pumunta sa dito 4 months ago, kung sinabi lang sa akin kung anong kalagayan, ako walang magawa. Binigyan ko ng yung mga samples ng incense. So, that time I have several. So, yun ang binigay ko sa kanya. No? So, mahirap kausapin, hindi mo makausap kasi hindi magsasabi kung anong, no? Pero walang relationship, walang kibo sa sarili. Kaya hirap din ng tatay kung anong gagawin sa kanya. Kaya pasok sa ospital, labas sa ospital, no? Hanggang sa bahay na lang siya yung itong binigay niya sa kanya. Mukhang nakabawi. In fact, sabi niya bumalik na sa trabaho. Okay. So that is the that's the breaking news, no? Kung kailan ako nawawalan ng topic na pag-usapan, ngayon pumasok itong schizophrenia, mga psychological cases naman to. Hindi to sugat, hindi to infection. Pero yung sinabi ng tatay na nakinig sa drops, okay, oxygen ulit. So, panibagong research tayo. Okay. Okay, balik tayo sa ating seminar ngayon. No? I identified some, hindi maraming masyadong pag-usapan kung ilabas natin lahat. Na pumili lang ko ng ilan na mga kaso, mga iban siguro, ang iba nito nakita na rin nyo. Pero kung bakit sila nilabas ko ulit ngayon dahil sa mahalagang tulong ng oxygen. Now, ang importante dito is oxygen is healing. Malaking bagay ang kinocontribute ng oxygen sa healing. Kaya unang signal na may pain, takbo ka agad sa tubig. Tubig, oxygen, ha? Okay. That it's for healing, ha? Okay. So, itong mga kaso, para sa kaunting oras na meron tayo, baka pwede na to for this afternoon. Okay, maxillary sinus case. Ito, na pagkikita ko na to sa inyo, dati humingi ako ng picture niya, hindi ko makontak pa. Pero may anak na to ngayon, buhay. No? Ano yung bukol sa yung left picture, yung left side, kung sa harap ng screen, left side ko. Ano yung infection na yan sa mukha? Actually, maxillary sinus. Nagka-infection itong bata sa ngipin yata, no? So,
oh, um, neradiation. Neradiation ito. Pero alam nyo, ang radiation, after radiation, marami kang dead cells. Marami kang dead cells na kung hindi mo ilabas, ay magnanana. Ito yun. No? So, bumagsak sa maxillary sinus. Sa maxillary sinus, letter V yan, Marikina Valley. So kung bumagsak doon ang nana, ang infection, dead cell sa valley, hindi yan makalabas. Kaya yon naging na-infection. So ang decision was radiation or no, ganun. Ay pag maraming dead cells na hindi mo ilabas, hindi mo mapailabas, talagang magnanana sa loob. Kaya yon ang nangyari. So anong ginawa? May sabon sa labas, may spray. Dati ngayon noon wala pa akong nebulizer noon. No? Pero spray, yes. Spray sa ilong para may makapasok na enzyme, tubig na may enzyme doon sa maxillary sinus, sa sinuses. Diyan siya nagtiyaga sa kakalinis, magpapasok ng tubig na may enzyme sa ilong, no? Yun. Yan, I think that was May. Then by December, no? By December, mga 6 months yan eh. By December, yun, lumiit na siya. Lumiit na yung bukol niya sa guya, sa mukha. Sorry. Yan. So, pero massive ang cleaning niya, mabuhusan yung ilong ng tubig na may enzyme para ma-disinfect yung kung ano man ang nasa sinus. Matagal din ang hirap nito. Maybe one day I can invite him. Siguro that will be a good thing next time. Ba marinig natin mga tao na to. Yan. So, side effects, no? Ng radiation, dead cells. Na kung hindi mo ilabas, magnanana, and then more infection. Okay, so hydrating, maraming tubig inumin para makalinis yung mga lymph nodes. Lahat, no? Para mailabas mo lang yung infection. So, matyaga, buhay ito. May anak na to ngayon. Narinig ko lang sa mga the other day. na may anak na. Hindi ko pa siya nakausap. Okay. So, this was May to December. Mga 6 months din to na hirap niya ng paglinis lang ng linis. No? Okay. Next. Lymph node case din to. Ano? Buti nga hindi nila na-biopsy to eh. No? Pero yung picture sa right side medyo nangitim kasi gumamit din siya ng puro ng enzyme. Hindi lang sabon. Gumamit din siya ng purong enzyme, haplasan yung bukol. No? Pero yan, 3 months, at least 3 months yan, no? October to December, no? October yung left side ng picture, December na yun ang nasa kabila. Yan. So, dapat matyaga mag-apply ng oxygen, ng sabon sa mga infection, no? Yan, subok na yan. Sa mga kangreen, may mga kangreen na nasubukan ng sabon. Hindi lang napaso.
This is a Palawan case. Care of sa mga FMA sister, sa mga mother sa Santa Mesa. Ito lang ang nilabas ko na picture kasi pero grabe ito, very graphic ito. Sobrang 2 taon nakahiga itong bata lang. Anong nangyari sa kanya? Binuhusan siya ng kumukulong tubig ng kanyang ama. Ay, nako. No? So, nung matagpuan siya ng mga madre nakahiga lang sa bahay nila. Then, mga madre tumawag, humingi ng tulong ng enzyme sa sabon. Actually, linis lang to ng linis ng sabon. Saka, okay, enzyme, disinfecting, and so on. Hindi yan makatayo. At least 2 taon na may mga braces yung paan yan para matuwid. Kasi sa kahiga yan, sa 2 taon na kahiga, baluktot lahat yung bones. No? Kaya grabing hirap nitong bata na to. Pero nakapag-aral na to, nag-graduate na to sa senior high school. No? Malaking tulong. 3rd-degree burns. Pero hindi ko nilabas yung kahit yung ano. I have all the pictures. Pero graphics masyado na makakaawa. No? And then we have also, although I have a permission but I did not like to show it. No? Okay. So nakapag-aral, natapos yung senior high school niya, no? I have still to get more news after this. Siguro next time I can bring more information. Okay. Ito kay Ate LV ito. Birthday ni Ate LV kahapon. Cook na nagluluto. Okay. Nakausap namin siya na ilabas ko pictures niya. Ayan, napaso yan ng mantika. Siya nagluluto eh. Yung right na picture. Then, June yung picture. Yung January 1 na yung sa kabila. Wala nang marka. Ang maganda sa healing na nagawa nitong sabon sa enzyme, walang keloid. Wala siyang marka na naiwan, no? Nang pagkatapos na na-heal niya yung sugat o yung mga yan ganyan napaso, no? Wala, malinis yung ano niya. Hindi lang ito, marami pong aksidente si ate na gumamit din siya ng sabon lang para i-disinfect yung mga sugat na nangyari sa kanya. So, okay. Yan, birthday niya kahapon. Kaya nag-happy birthday. Okay. Sige, anyway. Okay siya ngayon. Itong goiter case sa Bacolod, no? Actually may video to pero Hiligay nun yung salita saka maybe we will not be very interested in Hiligay nun. Okay, anyway. Itong tao na to, yung sakit, yung 2 mata niya. No? Halos lumalabas na yan sa sakit niya kasi sa laki ng goiter. No? Pero sa at least 3-4 months siya na tuloy lang ng enzyme, tubig, hydration. Hindi yan inopera. No? Well, may mga ibang siyang gamot mapatanggal ng sakit ng ulo siguro o dizziness. Pero ang marami siyang enzyme na nagamit diyan. At
At least I have 5 cases ng goiter din na natanggal na walang operasyon. No? Okay. So, baka may mga kaso kayo na mga kilala, mga neighbors na may ganun sakit for charity sake. You give us you inform us, we can help. We can help. No? Mahal ang operasyon ng goiter. Okay. So, yung pangalan niya, si Doy Valenzuela sa Murcia to, sa Bacolod to. Okay. Ay, okay na. So, anong ginamit sa mga napaso? Itong sabon lang. No? Gaano kalaking sabon? Nakita niyo yung cut diyan sa corner ng sabon? Yung sprayer na yan, mga siguro 350 to 400 ml, mga 350. Yan, ganun kalaki lang ng sabon ang tutunawin mo sa loob. No? Mas mabuti na bago nyo lagyan tubig, yun, you slice, you make it almost powder. Yung sabon na yan, ilagay sa loob. Saka buhusan tubig, saka i-shake. No? Para hindi yung matigas, yung mga sabon hindi makapasok sa tube, babara. Pero yun lang ang ginamit nila. At ano ang well, the next slides, medyo graphic, bilisan ko lang ng konti. Pero, okay. Yan. Second day yan, nung nangyari yan, nung pinadala sa amin. Okay. Okay. Sadong graphic yun. So, anong nangyari doon? Yan, after 1 month. After 1 month na yung mga nakikita nyo, so gradual yung healing ng nangyari. No, yung pinakamalaking braso sa kanan o sa left side ng screen. Walang mga marka yan. And then ang pinakamaganda dito na ibalita siguro sa mga kung may mga aksidenteng ganito, walang hapdi. Makatulog yung tao. Kung paano ginagawa ng oxygen, hindi ko alam. Pero walang angal itong mga tao na mahapdi. Pati si Ate LV, yung napaso sa mantika, walang hapdi silang reklamo. No? So, and then, hindi ko pinatakpan, hindi ko pinabalot yan. Kasi yung oxygen, yung hangin, oxygen mismo eh. Makatulong din yon. Basta sa bahay ka lang, walang risgo ng alikabok, natambakan yung sugat ng alikabok. Sa bahay ka lang, malinis. Walang problema, i-expose siya sa hangin. Madali makatulong. Okay. So, yan. Kung bakit ko ito pinapakita ay kung may mga neighbors kayo, may kilala kayo na disgrasya o ma-aksidente, hindi naman hinihingi natin na ganon mangyari. Pero at least may ibalita ninyo na may lunas, may itutulong tayo sa kanila. Ako yan. I had a wart sa liig. Pero hindi ko na-picturean nung malaki pa yan. Yung picture na yan, mga isang buwan na yan, nakaraan. It's on the healing side already.
Pero natakot ako noon kasi lumaki. Lumaki yan. Grabe yan. Pero tanggal. Sa ngayon, wala nang marka. Pero sa warts, sa warts, nagtatrabaho siya. Yung puro yan, yung puro. Pero sa umpisa matatakot ka kasi talagang mamamaga siya. No? Yan. Ha? Pero pag nakakuha niya na, walang marka, walang keloid, walang marka. No? Kailan yan? December 31, 2009. No? Yan. So sa wards mayroon, pero ingat lang, nakakatakot lang. Pero kaya niya tanggalin yung wards. Okay. Okay, itong Bukidnon case, IV cleansing. Baka tatagalan ako ng konti dito kasi ang email ng daughter, ang wala ko picture ng matanda na gumaling. Pero I have the email ng anak na noon pa man may permission ako sa kanya na gamitin ko, no? In fact sa isang email mayroon din siyang sinabi na pwede ko gamitin, no? So anong nangyari dito? Yung dextrose sa probinsya, ito decision ng family. ang nag-introduce sa kanila yung isang taga Iloilo na kabrad, may mga fraternities to ng mga professor. No? Siya gumagamit. So, yung kabrad niya, pinadala niya ng enzyme. Hindi ako nagpadala. Ito sa email, tingnan natin ha. Pero anong nangyari dito? Ganito. Yung dextrose, ginawa nila, nag-inject sila ng enzyme sa dextrose. Mga 4 ml. So wala pa 1%. Not even half 1%. Kasi ano yan 1 liter yan. So 1,000 ml yan. Ang pinasok na enzyme is only 4 ml according to her. No? So wala. Maliit masyado, no? Pero naging alkaline yung buong dextrose. Yan. So, okay. Here is the narrative of the okay. The email of the person to me, no, that is DMC Polares, sa akin yon. Si Victor Prodigo, yan. Yung taga Iloilo na nagpadala sa kanyang okay. 2010 ito. So, yung email niya sa akin, na, so, amon here ang testimonial. The next email is the testimony. So, itong email para sa akin na nagbabalita kung paano ginawa ng anak ang kanilang ginawa sa kanilang nanay. Okay. Sorry. Okay. Naka-highlight sa yellow ang very important message ng daughter. She was proclaimed to expire in 5 to 7 days. Okay. No? So I go, no? Yung brad niya, okay.
So I injected 4 ml in 1 liter dextrose. That's what she did. Professor to ha, doktor to, yung itong nagde-describe. Doktor to, professor. sa sa university, nakabrad nito ni nung ni Tuts. No? So, yung iba diyan ng mga 10 drops to 50 ml, mga iba niyang ginagawa sa mga pagkain, no? Yan. Okay. So, next yellow line. My mother who is almost dead because whole body is almost swollen. Eyes always closed and spider web. Tumatawa pa. Can't speak anymore kasi yung tongue niya is lowering down. So, grabe yung description, the condition of her mother. This consumed about 6 bottles of dextrose in those 4 days. No? Hanggang sa nag-cleansing, no? Yun sinabi niya na nag-dispose ng grabing mabaho, no? Tapos nag-clear yung side, yung ihi, nag-shrink yung swelling, so ang inflammation, very typical na marami nating description na oxygen against inflammation, no? Very typical. Then, wala rin siyang masama sa ginawa nila dahil yung antibiotics, pinapasok mo sa dextrose para mapabilis yung effect. No? So, halos antibiotics yung pinasok nila, yung enzyme. No? Walang, not even medication na pinasok. Ang ginawa talaga na nangyari sa dextrose is alkaline. Naging alkaline lang yung dextrose. Meaning, the negative electrical charge, mataas, alkaline Then, embedded na yung oxygen pa sa molecule ng alkaline. Kaya, in terms of hydration, visa ang alkaline. That is the, plus the negative electrical charge ng alkaline, na siya yung hunter. Hahanapin niya lahat ng positive charge. Anong positive charge? Acid. No? So, infection. Didikitan niya yan, saka bigyan oxygen na neutralize na yan. No? Mamaya at the end of this, I will show you anong ginagawa ng negative electrical property na yan ng oxygen. Pero sa ngayon, pag walang sound, umangal kayo ha. So, yung description ng daughter, very vivid, very clear kasi doktor to, professor to sa university sa Mindanao. No? Yeah. Anyway, after 3 days, yun ang ano niya na marami pa silang nakita na nawala sa dating ultrasound niya, no? Na nawala sa kanya. So, malaking tulong. Mayroong 2 doktor. Kasi sinabi ko to sa 2 doktor, may isa sa Iloilo, no? May isa rin dito sa Manila. Sinabi ko tong procedure na ito, yung sa Iloilo, nakatulong din. Yung dito, dahil sa sobrang nakatanda ng tao, pumuputok yung mga ugat. Kaya hindi nila matuloy.
yung intravenous. Pero yung sa Iloilo, nakatulong din, no? So, there is nothing wrong with making your dextrose alkaline. Ayun, decision ng family na yan, no? Siguro the doctors sa hospital talagang hindi kayo papayagan, no? Pero family decision, kung dalhin nyo sa bahay yung pasyente ninyo, may kaibigan kayong doktor kasi hindi basta-basta mag-insert ng IV. Professional dapat ang mag-insert niyan, hindi pa kahit sino, no? So kung may kaibigan din kayo sa family na doktor, decision ng family, no? Kaya nga pinapaperma kayo bago kung ano mga procedure kasi, no? So, ito, akusa din ng pamilya na ganun ang gawin sa kanilang nanay, walang masama diyan, no? Yan. Pero actually, I told two doctors here in Manila, no, one here in Manila, one in Iloilo. Yung sa Iloilo, okay. Yung dito, dahil sa sobrang nakatanda siguro ng pasyente niya, pumuputok na yung mga ugat pag nilagyan ng intravenous. So talagang mahina na, okay. Yeah, you have to let your take the situation. Pero okay. Binalik ko yung dextrose sa screen. Nakita nyo? Yes po. Okay. Sorry. Ito yan ginawa. Yung dextrose. Sorry. Sorry. Inom muna tubig. So, ito yung procedure na ginawa. No? Yung dextrose, 1 liter yan. 1 liter. So, 1,000 ml. Yan. Sa description ng anak, 4 ml ang nilagay. So, 4 ml over 1,000 ml, you see that's not even 1/2 of 1% or something like that. So it did not change the nature of dextrose. No? What it did was to make it give a property, alkaline property. No? Yan. Na sa alkaline property, yung electrical charge ng molecule, negative electrical charge, ay siyang pinakamahalaga. Kasi siya yung hunter ng cancer cells. Ng infection, hindi lang cancer cells. Any infection, positive charge yan, acid yan eh. Yan, neutralize niya yan. And in 3 days, nag-cleansing ang sabi ng anak, no? So pinalabas yung dumi talaga. No? Yan. So that vivid description of the daughter is a tremendous help. And a very big insight para sa atin din, no? Okay. Yan. So, tapos na tayo dito sa ano. Mamaya, pag may iba kayong tanong, itong sa Bukidnon case to eh. No. Siyang Mindanao, sabi nga, okay. Brain tumor. Okay. Champion by Ariel. I had the permission of Ariel to mention his name. I did not put his picture. This is not his
a picture of his brain. No? Pero yung kaso ni Ariel, ano yon, yung optic nerves, yung mata niya, naapektuhan na ng tumor. In fact, nakahiga na yung tao, hindi na yung tao, tingnan niya, hindi na yung nakatayo, nakahiga. So may epekto na yung, tsaka yung sinasabi niya na yung pain na hindi niya talaga matiis. Buhay pa to si Errol, nagtatrabaho to. At bumabalik pa dito humingi. Wala na tong tumor sa brain niya, na ibang sakit naman ang mayroon siya. Pero yung tumor natanggal yan. No? Yan. So, that time, mga 2014, kasi that was the time na nahinto. That time, I had at least 22 cases of brain tumors na sinusundan ko. Then after some nahinto yon kasi may problema. Okay. Pero I was following at least 22 cases of brain tumor na nakikinig. Nakikinig sa yung iba na operahan, no? Yung iba si Cyril hindi na operahan yan. No? Pati ito si I was able to trace kay Roderick Padua, no? Yung 14 November to 20 message ng wife sa akin na I was tracing kung nasaan na siya. Nasa sa probinsya siya. Kasi yung 2020 na yan, that is yun ang pumutok na COVID eh. So doon sila nahinto rin. Pero at least mga 2 years siya nakagumagamit bago nahinto yan. Nung to 2020. No? So, brain tumor, iba-ibang klase ng tumor. I have in the other computer still, no? Even some progress that they were making. Yeah. So, hindi talaga mawalang pag-asang may sakit. Tiyaga, prayers, tiyaga, ang Diyos niya nagsabi na leaves for medicine, fruits for the food, and leaves for medicine, no? So medicine is nature na. So if we know how to use nature, malaking tulong. Okay. So, dalawang kaso lang nilabas ko sa brain tumor. I said about 22 cases. Very interesting yung mga kaso nila. Yung ibang na-operahan, yung ibang hindi na-operahan, no? Yung progress nila until we had some, nahinto yun, yung 2014. Okay. So, baka may mga marinig kayo mga kaso, tutulong tayo, please. Bakit hindi? No? Okay. So ito yung message ng wife ni Roderick Padua, no? Kasi I was following up nung November after ng pandemic. Mga 2018 to sila nag-umpisa eh. So mga 2 years din siya sa enzyme. Then nung pumasok ang pandemic, nahinto sila. Pero buhay pa to. Sorry. Okay. Okay. Sandali lang. Coffee, no? Naubusan ako tubig. Lupus. Ito ay ask permission na, pero hindi ko makuha ang pictures niya, hindi ko ma-retrieve, hindi ko ma-hanap. Pero Charito Velasco, no? Dito lang yan sa
sa may Namayan Party. Ah, ano yan? Lupus. Labas-pasok sa ospital yan. No? Then, nung sinubukan niya itong enzyme, malaking bagay, nahinto yung labas-pasok niya sa ospital. Actually, gumaling yan sa lupus niya. Ha? Ang, I think, ang ano niya ngayon is yung arthritis, sir. Mga tatanda tayo lahat, may arthritis tayo. No? Pero gumaling yan sa lupus. No, pumayag na siyang gamitin kung pangalan niya dito. Kaya sa ano. So, yung sign ng lupus, yung butterfly sa mukha, yung rash, ang butterfly yung mukha, na ba? Actually, those are sensitive, water sensitive cells sa mukha. Ha? Naghahanap ng tubig yan. Dehydration yan eh. Yan. So, ang analysis ko sa lupus is extreme malnutrition, very bad malnutrition, dahil siguro hindi na kumakain o mahirap kumain o ganon, no? Plus dehydration. No? So what she addressed was hydration, talagang hydration, and it helped her a lot. No? Siguro next time I can ask these people to bigyan natin ng link. Hindi ko na pag-isipan yun. Yeah. So, yun ang sign ng mga lupus, ng mga marka sa skin, no? Pero lalo-lalo na sa mukha, no? Ang analysis ko sa mga lupus is extreme malnutrition or dehydration. Kaya pag yung tongue natin has plenty of sensors na pag kumain ka, uminom ka, o kung ano man gawin mo, may ipasok ka ng pagkain, yung sensors ng tongue, nagre-register yan sa brain kung anong elements pumasok. And then sa liver, hahanapin yan ng liver para gagamitin kung saan. No? Ay grabing coordination ng tongue, brain, liver. Grabing sistema dyan. No? So, pag walang nakaregister na may pumasok sa tongue, na elements or whatever, or nutrients or something like that, yan. Yung immune system, maghahanap niya ng substitute. Hahanapin niya sa loob ng katawan. Kung wala kang pinasok na pagkain sa labas, maghahanap siya ngayon. Kaya siguro, ang hinahanap sa lupus, ang mga soft tissues, watery. No? So kidney, liver, yung my brain, no? Kasi naghahanap siya ng substitute nutrients na kailangan niya para ibigay, para i-revive, bigyan buhay ang tao. Remember that the brain is tasked to keep us alive. So, hindi yung immune system nagkamali, kundi naghahanap siya ng nutrients na kailangan niya, pero dahil hindi yun napasok o hindi naipasok o hindi nakain, maghahanap siya ng substitute kung saan niya para ang makuha sa loob. No? So that's how I interpret that how do you call this, lupus, no? Karamihan ng mga lupus na hindi na kumakain eh.
And then hanggang sa maano na lang sila, ganon. Maubos ang buhay. Pero ganon ang sistema, no? Yung sensors ng tongue, no? Nag-register kung anong kinain mo, then yung brain, nauutusan yung liver, hanapin mo yan kasi kailangan, ay grabing sistema ng katawan. Only God can do that. That's why you have to pray. You pray really to God when we get sick because He knows what is best to us. Okay. Okay. This is among the last one for today. Bone cancer. Ito kahapon na hiningi na tinawagan ko to kahapon. Can you send me a picture of your bone cancer and how do you look like now? Nagpadala kahapon si Jillian ito, no? I think it was 2007 or 2009. Sa PGH yan, no? Anong naalaala ko dito sa kanya is she was drinking the enzyme even during her chemo. Nag-chemo yan eh, kita mo na kalbo. Siya na padala niyan, so okay. I ask permission to do that. Pero ang hinahabol ko dito is during chemo, you have plenty of dead cells. Kasi acid yan eh. You have plenty, the radiation, chemo, ganon. You have plenty of dead cells. Na kung hindi mo i-excrete, hindi ka mag-hydrate, hindi mo ilabas yan sa katawan, yan. Now, nakita nating unang kaso kanina, kaya gusto ko yung ipakita kasi ganon eh, ang radiation. Plenty of dead cells na pag hindi mo ilabas, yan sa loob ng katawan. No? So ito yung ginawa, ang naalala ko dito sa kanya is she was drinking that even during her chemo was going on. So she was continuously hydrating. Yung hindi kailangan na acid ilabas. She is now a mother of 3 or 4 children. Sorry. Oh, Doctor, heal yourself. Wala akong tubig dito. Sorry. So, may pag-asa lahat. May pag-asa lahat. Pero matiyaga tayo dapat sa oxygen. Okay. Sorry. All right. Proactive defense naman ito. hindi ito habol ng ng sakit. The enzyme is very sorry. Sandali lang. Gawa lang ko ng malamig yung likod eh. Okay. The enzyme is very safe to pregnant mothers. I am sure of 3 cases. One of them is my niece. The other one is another case is I think is toss here around. Hindi ko alam. Siya rin nagbalita sa akin yan na may pamangkin siya or something like that. No. It is the enzyme is very safe for pregnant mothers, and the big help that it does is grabe ang heartbeat ng bata sa sinapupunan ng nanay. No? Ayun. So
In the past, I had at least 5. Hindi ko na maalala ang iba. Pero sa ngayon, sigurado ko at least 3. Isa pamangkin ko. Isa dating empleyado dito sa Don Bosco. Din yung tinawag nito sa Mr. Sumusa. May tinawag this Mr. Sumusa. No? Yeah. It is very safe to so it's not just to heal, but even to make it even stronger. I mean, to help nature. No, that's oxygen. Okay. No? And the others, I have still to get the permission kasi data privacy issue to. No? Pero, ayan, hindi lang para sa may sakit. It is very good to maintain good health. Okay? Very good. Thank you. All right. Ito yung ano sa oxygen ang gumagawa ng mabuti. So the electronegative energy of oxygen is key to healing. No? Ang oxygen, ang kanyang electronegative number is number 2 yan eh. So, almost yung fluorine is almost 4. Yung oxygen is 3 point something, 33 or something like that. No? Okay. So nakita niyo yan sa picture, yung there is 6 plus and then 8 plus sa kabila sa mga protons. Okay. Yan. Then yung shared electrons. Tingnan yung picture ng dilaw. 2 arong dilaw. Full of electrons. Yan. Okay? So, yung dalawa, yung carbon atom at saka oxygen atom, naghihilahan sila. Ha? Sa action na yan, it becomes carbon dioxide. Wala ka nang makita na carbon lang siya, wala ka nang makita oxygen lang siya. It's carbon dioxide. Yun. So, paano natin ihambing ito sa cancer o sa infection? Okay, ang madali siguro na example is yung aqua oxinada. Sa US may practice na sila na yung tumor, i-inject nila yung aqua oxinada sa tumor para linisin bago gumawa ng mga procedure. No? So anong aqua oxinada? It's H2O2. Tubig. Maraming oxygen. Yan. So, anong ginagawa natin sa oxinada? Aqua oxinada, panghugas ng sugat. No? So, disinfectant. And that's what oxygen is doing to facilitate healing. No? Okay. Last hint, no? Yung bakal na i-expose mo sa oxygen, naging kalawang. Sa kalawang, wala kang bakal, wala kang oxygen. So, entirely different thing. So, ganun ang ginagawa niya sa infection. That's how oxygen works. It will reduce to another elemental form, nothing of the previous. Okay? Hindi yan basta-basta tanggapin ni naman. But I have no other explanation, and nature is very clear how it does here in this picture of the atoms. Kung hindi pa natin maintindihan itong picture ng yung aqua oxinada, maintindihan na natin.
naglilinis ng sugat. Okay? So that's how oxygen does it. All right? Okay, pareho to. So this is the end of my sharing here. I stop sharing. I end of the show. And then balik tayo sa... Okay. All right. Good evening. I don't know kung nakatulong sa inyo. Pero ang hindi ko ito pinapalabas na para lang sa inyo, kundi kung mayroon kayong mga kilala na sakali nangangailangan ng tulong, please let us know. We can help. We can help. Huh? We can help. Yeah. And our help is supported by science. It's not supported by license. I have no license. But science is behind it. No one can argue with science. Yes, Cindy, anything may tanong? Father, good Yes. evening. Good evening po. Father, sometimes po, dati kasi, Father, pag umiinom ako ng essence, minsan 6 drops Yeah. per 200 ml or ml. Email Pero niya. kung minsan, Father, hindi ko naman siya na-exact ng 200, especially pag nasa work, okay lang naman kahit hindi po kailangan eksaktong 200 Wala, hindi ml ng problema. water. Hindi, Tapos, hindi Father, problema. okay po, Santa. Yeah. And then, Father, minsan nauubusan din ako ng essence. So, minsan, dati nagsisix ako. When you run out of essence, put a little rock salt, asin dagat. Sige po. So, Kasi Father, asin dagat is sodium also. kahit ilang piraso pong butil ng Pins asin. lang, huwag marami, pinches. marami. Ha? Pins, So, isang basong tubig. Pins means ilang 4 beses, grains. opo, Father, ilang beses po sa isang araw? Basta sa isang baso, you can repeat that many times. So, Father, okay lang ba yun na minsan, like, pag busy kasi minsan, okay pa nagka-travel sa labas, like ngayon, hindi ko siya minsan ako kompleto ng 10 Glasses. glasses ng You have to water. compensate at home. Pwede pong i-offset, You have to compensate. compensate. Mhm. Usually, ang indication mo dyan, pag kulang ka, the color of your urine. Opo. The color of the urine becomes orange. Pag dehydrated ka. Opo. Pero Father, minsan yun, dahil nagkukulang po, minsan 4 every 200 ml, minsan 3 drops na lang ngayon, paubos na. So, 3 drops na lang kasi mahirap po magpadala dito. So, ayun po, nauubusan po minsan. Kaya, okay lang ba yun, Father? Hindi naman masama. Minsan, 6 No problem. ngayon, 4 Basta ngayon, water. Water is oxygen. Hydrate ka. 3 po. Salamat, Huwag ka Father. magpa-dehydrate. Opo, yun lang po. Salamat, Dahil Father. wala nang patak yan. Pero yun nga sinabi ko, mag-ready kayo ng rock salt, asin dagat. Okay po. Salamat, Father. Thank That you po. one will help. Sodium din yan eh. Thank you po, Father. Yung kulon ng tubig, yung mga, nakikita nyo sa Outback, sa mga reality shows, yung mga survival shows, sa ilang o sa bundok o sa snow, they boil water, no? They boil water. It's not only to kill the bacteria, no? But boiled water for under boiling point for at least 10 minutes, ganon, 8 to 10 minutes, it becomes alkaline. Thank you, No? Father. The pH becomes 8. Malapit na sa 8. Tumataas yung pH. No. Yes, please. Father, good Yeah. afternoon.
Ay, Titos. May, Yes. may correction lang po ako, Father. Okay. Yung last three na apo ko, were all raised in enzyme Yeah. during their pregnancy. Oh, Yung sinabi ko sa inyo na umabot ng 156 yung heartbeat. heartbeat, it was actually 177. Oh, Lumaas ng 177. And oh, very siguro strong. for those Sa who will sinapupunan not mo yan, ha? believe, I can get the records from the Hospital. from the OB-GYN. Oh. No? So she was surprised. Pero syempre, for the doctor, it's always normal yon, normal. Pero we were elated na umakit sa ng 177. And that's tatlo na po yung father, yung latest na po ko. From two months to about 15 months. Yes. Lahat sila, puro enzyme ang ginamit noong pregnant. Mother. Oh. Yeah. Father, So, after all the questions have been asked, can I go back to you? Yes. Para huli na. Okay. Sige. Thank you, Father. Yeah. Yeah. Take your time. Okay. Very good. Thank you. Thank you for the contribution. So these are hindi na to hindi na to defense. Ano to proactive, no? Hindi lang to healing, proactive to, no? So there is nothing, you are healthy, no? You take the enzyme and you become more healthy. So now what's wrong with that? No. Very good. Thank you, Tos. Yes. Good evening, Father. Good evening, Ronald. Father, maganda po yung suggestion na kukuha rin kayo nung tinulungan nyo tapos sila rin yung magsasalita dito, yung sinabi nyo kanina. Yeah, I am thinking of that. In fact, sige, I will ask their email so we can send them links maybe one day. Yeah. Yes. Okay, yung kay Tos ngayon, yung kay Mr. Somsa. Yeah, maganda yun eh. Yeah. So these are proactive na to. Hindi na to dahil may sakit ka, gamitin mo to. No. You're healthy, and it even depend a good defense or no fortifying what is good. Nothing wrong with that. That's better. That's good. So it's not just healing. It's now proactive, making you healthier. Okay. Yes. Yung kaninang yung kaso ng actually sumakit yung ulo ko doon sa bata na yon nung yung schizophrenia. Hindi ko alam kung anong gawin ko nung pumunta ditong tatay na yun. The only thing I had was I had several bottles ng enzyme, so I told him, so please let him drink this drink. Ngayon mukhang natulungan yung bata. I got my surprise kanina na nag-message yung tatay, humihingi pa kasi mauubusan na sila. 4 months ago yun, I think I give him at least about 10 bottles ng yung samples. Yeah, siguro na mauubos na rin. 4 months na yun. Okay. Okay, very good. Yeah. Any more? So, yung sa brain tumor, I still want to, this is, sa ngayon, walang masyadong kasong na mabuti ka, walang sakit.
Pero we had very good feedback sa brain tumor, ha? We had very good feedbacks sa brain tumor about the use of essence. Yeah. Okay. Father, Yes, please, Tos. I will try to interview yung snake bite victim natin. Oo. Di ba yung Nandiyan pa yan? una, the first time you were able to interview, there is another case na mas malala na Okay. snake bite. I will try to interview it, then I will pass it to you. Okay. Thank you. For the public, Mr. Somsa has an orchard sa Marigondon. He has a big place there with trees, fruit trees, and so on. He's a very good experimenter of the enzyme. So pati sa fruit trees niya. Okay. And he had 2 or 3 cases ng snake bites. No? Philippine Cobra yung Father. Oh. Yes. You want to talk about it? Yung Father, yung second victim, meron siya may iwi siya, nag-aalaga siya ng baka ko. So nagkaroon ng sugat yung sa may lubid, nagkasugat. Sabi niya, anong gagamutin ko? Sabi ko, binigyan ko na lang siya ng enzyme. Okay. Sabi ko, ipakipunas doon sa balat na natalupang. After siguro less than a week, nag-heal. Okay. So Yes. may sumobra siyang enzyme. Okay. Now, while tending to his palay, nagtatabas siya, naglilinis ng pilapil, nakagat siya ng ahas. Okay. So, ang instinct niya was to go to his nipahat. Okay. Naalala niya, meron siyang enzyme. Okay. So, sasabi niya, gumagapang na siya. No, medyo nahihilo na, gano'n. Siguro the venom was acting on his bloodstream. Oh, yes. Mabilis yan. Gumagapang na siya. By the time na nakarating siya sa kubo, pinahid niya yung enzyme, puro, yung pure. Yes. Pinahid niya doon sa snake bite, tapos Yes. uminom siya ng matapang. Okay. The next day, Father, nagtatabas na naman ng pilapil. That's true. Yes, okay. I can believe you kasi may unang kaso ka na rin eh. Yung unang snake bite na, di ba, Father, na kayo na nag-interview. Oo, na-interview ko yun. Oo. Yun. Kaya, Father, yung... Pero Pakiusap. biro mo, 4 na oras na yun, ha? Oh, Father. Nakaraan. At 4 saka na yung oras. yung first snake bite victim natin, nakahiga na sa kama. Lahat ng mga kamag-anak nandun na, nagdadasal, nag-aantay ng mamatay. Tama-tama naman yung tiyuhin dumaan. Oo. Sabi niya, ano yan? Nakagat ng ahas. Hindi na siguro abot sa ospital. Naalala niya, meron siyang... Yun naman, Father, yung pinanggalingan na enzyme, prostate naman. Okay. So, binigyan niya, pinahid, tapos uminom din. The next day, nagtataga ng kawayan na. Okay. From his deathbed, ha? Okay, okay. Tapos, Father, yung isa naman, yung pinanggalingan noon, yung tiyo, lumapit sa akin. Sabi niya, balita ko, meron ka daw gamot. Okay. Kasi, ano siya, na hindi siya makatulog, ihi siya ng ihi sa gabi. Sabi ko, baka may prostate ka. Pwede ba ako makasubok? So, sabi ko, sige lang. Kasi hindi naman ako I wait for them to go to me. Oo. Kasi para less ang less ang ating Pressure. Oo. Sabi niya, paghiga ko, maya-maya mapapaihi ako. So, tatayo ako, pag-ihi ko naman, patak-patak lang. Mga 3 to 4. Gano'n. Yeah. And that happens around, siguro mga 8 times during the night. Okay. So, when he tried the enzyme,
What he did, nagtabi na siya ng litro ng Tubig. Father, yung empty na litro ng Coke. Okay. Kasi nga, nawawala yung antok niya. So, pag napapahihi siya, tatagilid lang siya, tapos susuot niya. Sabi niya, anyway, patak-patak lang naman eh. Oh. So, siguro ilang gabi yung ganon, ginagawa niya, sabi niya, okay lang, kasi nakahiga na ako. Siguro after several nights, na pag natulog siya, nahiga siya, at tapos noong nakaramdam siya ng iihi siya, so tumagilid siya, binuksan niya yung litro ng soft drinks, tapos doon siya. All of a sudden, Father, lumakas yung ihi niya. Oh. Ang naging problema niya ngayon, aawas na yung ihi. No, ano siya, paano to? Aawas na, hindi. Kaya gano'n, Father. Kaya, that was a true story, Father. Talagang tawa lang kami nung kinikwento sa amin. After that, Father, nawala na yung ano niya, yung Tanggal yung inflammation. Father, nawala. No, tanggal yung inflammation, so hindi na naipit yung yung ureter. Your Father ang isang kikwento ko. Okay. Okay, itong snake bites, I have no explanation. Kasi the snake bites, the poison is not acid. They are very strong, very special protein. They are not acid. So I do not know how the oxygen, how the enzyme is reversing the situation. I have no research. I have no answer. But we have at least 2-3 cases already. Hindi ko binuksan dito hanggang ngayon, Tos. Hindi ko binuksan yung topic na yan because I have no explanation. But it happened, Father. Huh? It happened. Alam niyo yun. Kayo nag-interview But it's doon. good that you bring it out because you are the ones na naka-witness eh. But that this is true. Poison, snake bites, poison is not acid. They are very special protein na to destroy cells so that mabulok ka kaagad para lunukin ka na lang ng ahas. That's the purpose. Now, how is this reversing? How is oxygen reversing that? I have no study. Sorry, I have no study. But we can tell you that it is happening, and Mr. Asomsa is a very avid user hindi lang sa tao or charge niya rin sa mga hayop niya rin. He is using a lot of this enzyme. So we can he's a very credible witness to what we are talking about. Thank you, Tos. Father, Yes. meron pa akong isang, siguro wala na, kung may magtatanong pa. Okay. Father, remember the first time we met, yung ilalim noong hagdan ng kitchen nyo, yung in-spray nyo yung mga kitchen waste nyo. Yes. At tapos after 21 days, nagiging pulbos na. Tapos ipapowder nyo, gagawin yung medium sa plants. Okay. What struck me was yung sinabi nyo, walang langaw. Yung kitchen waste nyo, walang langaw, walang ipis, walang daga. Walang amoy, no? walang amoy. Yes. Father, I was wondering kung, kasi yung meron kaming several cows, pwede ba namin gamitin yun sa cow manure? I think Tapos so. spray so. lang ng several times a day. Pagkatapos, after 21 days, siguro dried na yon. I can use it for can try, no organic problem. fertilizer. No problem. Napakamahal na, Father, ng pataba ngayon. Tapos Yes. nagiging acidic pa yung soil.
So I was wondering if I could I am collect using, the... that's what I'm doing now here also. You're on the same track. Oh, sige. Father, yun lang. I am making my own fertilizer now also. Mhm. Yeah, yeah, okay. Thank you, Yeah, Father. we can share experiments, no problem. Yes, I am working on grapevines. Hindi ko pa mapabunga. Pero I am working on grapevines. Tingnan natin. Okay. Wow, I took your time so much. Anyway, I hope that Titos, thank you very much for the sharing. I was not bringing out that snake bites because I have no explanation and I cannot explain, and it is very hard to believe. But it's just good that you brought it out. But it's still under research because Uh, it's not acid. So how oxygen is neutralizing protein, very strong protein, I don't know. But it's a very good study. so you're welcome, Father. And I'll Yes. update you on my Continue projects. to use continue to use that. And, Yes, Father, I will. let us hear experience. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you, then, Father. You're welcome. Yes. Titos, thank you really. Okay. Right. So I think we have no. I will start gathering yung mga natulungan and let them speak. Siguro that will be a better conference than me lecturing. Yeah. Sige, thank you for uh, being very patient now. Yeah, I said I'm running out of topics. But itong kaso ngayon ng psychology, this is a very interesting thing. Itong kaso ng schizophrenia. They are psychological, what is this? And how oxygen now is going to work on this, maybe another another case to deal with. And we hope to be able to help. Father, Yes, please. are you talking about mental condition? Psychological, yes. Mga psychological. Kasi itong kasong tinawag kaninang pagbalik, I came from Canlubang, from Dimas. Then itong tinawag ng tatay na pang-apat na buwan na ginagamit niya yung enzyme sa bata niya na sumakit ang ulo niya doon sa kung sa ano niya dalhin ang bata niya dahil sa schizophrenia na kaso. Pero mukhang nakatulong itong oxygen, itong So it's good subject for study. In fact, I will meet him tomorrow. I'm giving him some more, and then let us see if later on he will have some good feedback. But it is a very difficult case, schizophrenia case. Yeah. Pero we seem to have an eye opener now on this case. Yeah, I think that's not an easy. It's not even easy to spell. Yeah. This is schizophrenia. Schizo. I'm asking about it because I myself am a victim of mental health issues. Okay. So naiisip yun. Of course, pati
pati yung sa prostate that you were talking about. Oo, earlier. yung kay Tos, magandang ano doon. Oh, Thank you, Father. okay. Maganda nung testimony nito ni Titos. Yeah. Yeah, the enzyme is a very powerful thing to reduce inflammation. Actually, inflammation is not bad, huh? Inflammation is the body already working to heal. Tutulungan mo na lang yan. And oxygen is the very big key factor. Okay. Good. I was thinking tonight will be the poorest delivery I will have because nauubusan ako ng topic. Pero now I think I will call those who are natulungan and let them talk, and it's good feedback. So, pero kayo rin, kung may mga kilala kayo na nangangailangan ng tulong, please, we can help. We will help. Thank you. Okay. Praise God. Yeah, okay. Ron, thank you also. Thank you, Father. Sige. So, till next time. Yeah. I'll try to get some more people who had a good experience. And yeah. Okay. Thank you, Father. Thank you very much for tonight, and hope to see you next time. And if you have some testimony, Salamat po. you have some experience na natulungan ng oxygen, na okay. So, Salamat po, Father. okay, sige. Thank you, Father. Thank you very much. Thank you very much. See you. Good night, Father. Thank you. God bless po. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you. B-Boy, thank you. Thank you rin po, Father. Yeah. We'll look for more topics. Thank you, Pero Father. itong